Sige na. Magandang araw mga bata. Ngayon ay naririto na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa Araling Panlipunan. Pero bago natin simulan ang ating diskusyon, can you lead the prayer, Libby? Let us bow down our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, and Holy Spirit. Ayan. So ako nga pala si Teacher Cyril P. Montilla na umaasa sa inyo kayo ay makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa mga activities na inihanda ko at sa mga inihanda kong presentasyon. Ayan. Pero bago ang lahat, ito ang ating mga objectives. Ito ang mga bagay na inaasahan ninyo bilang mga estudyante na makamit pagkatapos ng ating talakayan. Una, makibasa. Nag-iisa-isa ang mga suliraning pangkapaligiran. Pangalawa, Susuri ang kaugnayan ng mga tao sa pagusbong ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran. pangatlo, Nakakagawa ng slogan tungkol sa kapaligiran. at ang panghuli ay Nakakahayag ang saloobin kung paano masusolusyonan ang mga suliraning pangkapaligiran sa kasalukuyan. ayan. Ito ang mga bagay na inaasahan ninyong makamit pagkatapos ng ating diskusyon. Kaya kayo ay inaasahan na makinig ng mabuti at magtanong para maunawaan niyo ang bawat detalye at bawat impormasyon na aking ilalahad. Pero bago tayo magsimula sa ating formal na diskusyon, tayo ay magkakaroon muna ng ehersisyo. Tumayo na ang lahat. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. Bitchy, good times with the win, the life, rah. No more dollar, no like big, wanna, gotta, 그냥 chill, millies, made butter. 한여름 손목에 얼음, 기분 moving, I'm a Lisa, think if I go away, you'll be some Mona Lisa, gentleman. Umupo na ang lahat.
So para sa pasimulang palaro natin, ako ay naghanda ng isang activity or game. Ito ay tinatawag na ako ay buuin mo. So ang mga letra sa inyong harapan, ito ang mga dapat niyong mabuo. Kailangan niyo itong mga shuffled words na ito ay dapat or shuffled letters ay dapat ninyong mabuo into salita. So magpapakita ako ng mga litrato na magsisilbing hints para magbigay sa inyo ng ideya kung ano ang inyong kung ano ang dapat niyo ma-come up na tamang sagot. Ayan. So clear ba ang lahat? Ayan. So magsimula na kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para sa paggawa ng activity. Simulan niyo na. So, ito ang mga litrato. Unang litrato ay iyan. Again, ito ang unang litrato. Tapos, ito naman ang pangalawang litrato. So, ang lahat ay nagpapakita ng mga problema sa ating kalikasan. Una ay ang gubat na wala ng mga puno. Sa pangalawa ay ang pagkatunaw ng mga yelo sa North Pole. Ito naman ang pangatlong litrato. So, ang pangatlong litrato ay mga basura. Okay. Ayan. Ito ang huling litrato. Ayan. Ano yan? Isang guba at isang gubat na nasusunog. So, meron na ba kayong sagot? Dito ninyo indicate sa ating wall. Ayan, maaari na maupo ang lahat. Ngayon, magtatanong ako kung bakit ang mga salitang iyan ang inyong nabuo. So, si Tina, bakit suliraning pagkapaligiran ng inyong nabuo na salita, ng mga salita? Kumayo ka. So, nga naman nga, suliraning pagkapaligiran man ng inyong nabuo ng mga salita o mga words. Based sa picture na pinapakita mo, ay problema sa ating kapaligiran. Correct. Ang mga litrato na ipinakita sa inyo ay nagpapakita ng mga problema or mga suliraning kinakaharap ng ating kalikasan. So, una ay ang pagkawala ng mga kahoy sa ating kagubatan. Pangalawa ay ang pagkatunaw ng mga yellow sa North at South Pole. And then ang pangatlo ay ang mga basura. Problema sa ating mga basura. At ano ang pangapat? Alexi? Nasusunog ang kapaligiran. Correct. Ito ay tinatawag na wildfires.
So nagkakaroon ng wildfires pag sobrang init na ng ating mundo. Dahil ito sa climate change at global warming. Ayan. So ang tamang sagot ay suliraning pagkapaligiran. So nakuha niyo ang tamang sagot at tayo ay yan. Ang ating focus ngayong araw na ito ay naka-angkla sa mga suliraning pagkapaligiran na ating nararanasan ngayon. Ito ay mga pangunahing problema kinakaharap ng kalikasan. Ayan. So, sa introduction, ang ating mundo ang tirahan ng iba't ibang buhay, tulad na lamang ng mga halaman, tao at mga hayop. Correct? Correct. Kinsa man yung mga hayop ang nakatira sa ating kalikasan? Lexi. Anong mga hayop man ang nakikita mo sa ating kalikasan? Mga? Correct. Sige. Ikaw, Candice. Anong mga hayop ang iyong nakikita sa ating kalikasan? Mga hayop na nakatira sa ating kalikasan. Correct, mga paru-paro. Ang ating kalikasan ay binubuo ng mga living organisms, including ng kita, ng mga tao. So, tayo ay naninirahan kasama ang iba't iba pang mga bagay na may buhay tulad ng mga halaman, puno at iba't ibang mga hayop. Ayan. Subalit ang ating mundo sa kasalukuyang panahon ay humaharap sa mga suliraning pagkapaligiran. Ito ay dapat ninyong malaman para maunawaan niyo ang inyong magiging ambag sa pagresolba ng mga suliraning pagkapaligiran na ating natatamasa ngayon sa kasalukuyan. Ayan. So, ito ang dalawang konseptong dapat niyong malaman bago tayo pumunta sa mga istasyon. So, naghanda ako ng mga istasyon na lalakbayin niyo. Ako ang magiging tour guide at kayo naman ang aking mga turista. Ayan. Pero bago tayo mag-proceed sa mga istasyon, alamin muna natin ang dalawang konsepto na importante sa ating talakayin ngayon. Ito ay ang hazard at ang pangalawa naman ay disaster. So, basahin niyo ang hazard. Ito ay mga banta sa kalikasan na maaaring dulot ng kalikasan o gawa ng tao. Correct. Ang hazard ay mga banta sa kalikasan na maaaring dulot ng kalikasan mismo o gawa ng tao. Meaning, kini ang mga naka-harm sa ato ang palibot nga pwede natural, meaning ang kalikasan lang ang nakakuan. For example, earthquake, di ba, kusay maguba niya ang mga dalan, kana natural na kay walay tao involved sa pagkaguba. Pwede po tao, ang pagputol sa mga puno, mga pagsunog, di ba, kaingin, yan ang mga gawa ng tao na nagbabanta or nag-pose ng threat sa seguridad ng mga nagbawat tao at kalikasan itself. So, may dalawang uri ng hazard. Una ay ang anthropogenic hazard at ang pangalawa naman ay natural hazard. Ang anthropogenic hazard, ito ang mga banta sa kalikasan na gawa ng tao. Tinatawag rin itong human-induced hazard, meaning tao ang pangunahing rason kung bakit nasisira ang ating kalikasan. Gets ba? Ang pangalawang uri naman ng hazard ay ang natural hazard, meaning natural na nangyayari ang pagkasira dahil mismo sa kalikasan. Gets? Ayan. Ang disaster naman, ito ay mga pangyayaring nagdudulot ng panganib at pinsala sa mga tao. Ang pinagmumulan nito ay maaaring dulot ng natural na kalikasan tulad ng pagputok ng bulkan o gawa ng tao tulad ng polusyon at digmaan. So, iyan ang mga disaster. Ano nga ba ang pinagkaiba nila? So, ating alamin. Pakibasa. Ang disaster. Ang disaster ay resulta ng hazard. Ang hazard ay sitwasyon na kung saan nagsisilbi itong banta sa seguridad ng tao. Maaaring mabuhay sa disaster ang isang hazard. Okay, ang disaster ay resulta ng hazard. Meaning, umuusbong lang ang isang disaster kasi may hazard. So, for example, ang mga lugar na may fault lines. Ang mga lugar na may fault lines, ano yan? Anthropogenic hazard or natural hazard? Ang mga lugar na may fault lines ay kabilang or tinuturing na mga natural hazard. Kasi walang involvement ang mga tao dito. Ayan. Tapos, kapag nagkalindol ang mga lugar na may fault lines, ang mas naapektuhan kumpara sa mga lugar na walang fault lines. So, ang natural hazard na ito ay maaaring magbanta sa seguridad ng tao, sa health ng mga tao, at kaya ito nagiging disaster. Gets ba? Yan ang kanilang pinagkaiba. Ayan.
Ngayon, pumunta na tayo sa mga suliraning pangkapiligiran. So, may 3 istasyon na ating lalakbayin at ang bawat istasyon ay magtatalakay sa mga importanteng talakayin o mga problema ng ating kalikasan. Pumunta na tayo sa unang istasyon. Ano kaya ang nasa unang istasyon? May idea ba kayo or wala? Wala. Ang nasa unang istasyon ay tumutukoy sa, again, Solid waste. ayan. Ano nga ba ang solid waste? Ayon sa Republic Act No. 9003 or Ecological Waste Management Act of 2000, ang solid waste ay mga basurang nagmumula sa mga tahanan, komersyal, konstruksyon, agrikultural na hindi nakakalason. May 4 na uri ang solid waste. Una ay ang Residential waste. pangalawa, Commercial waste. pangatlo, Industrial waste. at ang pang-apat. Institutional Ayan. waste. Itong 4 na to ang ating tatalakayin na under sa topic ng solid waste. So, una ay ang residential waste. Ano nga ba ang residential waste? Ito ay tumutukoy sa mga basura na matatagpuan natin sa ating tahanan. Halimbawa ay mga plastic wrappers at mga bulok na pagkain. Yan. So, magtatanong ako sa iyo, Shania, ano ba ang mga basurang kadalasan mong nakikita sa inyong tahanan? Cellophane. Mga cellophane, correct. Di ba? Ang mga cellophane ay nakikita natin or ginagamit natin bilang sisidlan ng mga pagkain or ng mga ginagawa rin natin minsan ng mga basurahan. Ito ay dahil tayong mga tao ay kumukonsumo ng mga pagkain na nakalagay sa mga cellophane. Ayan. Di ba? Mayroon ding mga papel, mga plastic bottles. So, Lexi, so pa man ang mga basura nga itong makita sa itong balay? Kuan ng cellophane. Ito pa. Mga papel, tapos mga botella, tapos mga plastic. Correct. Tatong balay, makakita tayo mga botilya, mga plastic bottles, mga cellophane, o mga papel. Diba, sari-sari. However, these kinds of waste can also be found in other establishments. Pero ang mga basura makikita natin sa ating paaralan o sa ating tahanan ay tinatawag na residential waste. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang uri, which is commercial waste. So, basahin nyo nga. Mga basurang galing sa mga establishmento na alakal. Okay. Halimbawa, Halimbawa ay ang mga basurang galing sa establishmentong panlibangan. ayan. So ito ang litrato ng mga uri ng mga basura makikita natin sa mga establishmentong nangangalakal. So ano ang kadalasan mong nakikita kapag ikaw ay i-stroll sa San Francisco or Chiquina? Ano ang kadalasan nakikita mong mga basura komersyal? Plastic bottle. Lumayan ka. Plastic bottle. Ano pa? Mga disposable na mga... Glass. Ayan. So, sa ating mga, or sa mga establishmentong nangangalakal, tulad ng mga malls, mga fast food chains, di ba, we can always see these kinds of waste, di ba? Ito ang mga lalagyan ng mga in-order natin sa Jollibee, sa McDo, ayan. So, yan ang mga example or mga halimbawa ng mga commercial waste, no? Mga food boxes, mga disposable glass, ayan. So, kadalasan, ang mga ito ay hindi biodegradable, meaning hindi nabubulok. Kaya tumatawag siya. Maaari siyang i-recycle or i-reuse. Ang pangatlong uri naman ay ang industrial waste. Ito ay mga basura mula sa mga pabrika, pero hindi lang sa mga pabrika, kundi pati na rin sa mga basurang umuusbong dahil sa mga industrial processes tulad ng construction. Ayan, di ba pag nagtatrabaho ang DPWH sa ating mga kalsada, may mga tira-tira silang mga waste. Itong mga waste na to ay maaaring mga kanilang observe mo ng mga waste na kanilang mga tira-tira. Mga metal, semento, at tumatak. Correct. Ang mga waste na mga industrial ay mostly mga metal, steel, mga kahoy at mga semento. So yan ang industrial waste. Sa makikita nyo sa litrato, ayan, kadalasan mga metal talaga ang mga waste na mga sa industrial
na-involve ng mga basura. Ayan. So, ang last naman ay institutional waste. Basahin nyo nga. Mga basura na nagmula sa mga paaralan, pagtutulungan at iba pang institusyon ng pamahalaan. So, ang institutional waste, ito ay mga basura na nanggagaling sa mga paaralan, kulungan at iba pang institusyon ng pamahalaan. So, ang kadalasang mga basura na ating nakikita na involved or ma-under siya sa institutional waste ay mga Papel. mga papel. Sa ating paaralan, di ba, ang ating mga ginagamit halos ay mga papel. Pag nag-i-exam tayo, mga papel ang ating ginagamit. Tapos, pagkatapos natin gamitin, ay di ba, kadalasan natin siya tinatapon. Kasi di ba, pagkatapos na i-record, tinatapon natin siya. Kaya yan ang mga kadalasang halimbawa ng institutional na waste. Ngayon, pumunta na naman tayo sa pangalawang istasyon. Ano kaya nasa pangalawang istasyon? Ang pangalawang istasyon ay tumutukoy sa pagkasira ng likas na yaman. Di ba? Isa sa mga example ng pagkasira ng likas na yaman ay ang yamang gubat. Ang kadalasang mga produkto na nanggaling sa yamang gubat ay mga goma, papel, table, kahoy para sa paggawa ng bahay at iba pa. Di ba ang ating mga bahay ay di ba gawa sa kahoy, ating mga furnitures, ating mga table, ganyan. Di ba ang gawas ay galing yan sa yamang gubat. Ayan. Ang deforestation ay tumutukoy sa pangmatagalan ng permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawaing tao at kalamidad. So ito ang pagputol ng mga kahoy. Ang pagputol ba ng mga kahoy ay isang anthropogenic hazard or isang natural hazard? Correct. Ang pagputol ng mga kahoy ay nabibilong siya sa anthropogenic hazard kasi ito ay gawa ng tao. Kapag ang pagkaputol naman ng kahoy ay gawa ng mga pagbaha, lindol, ito ay natural hazard. Ayan. So bakit nga ba nagkakaroon ng deforestation? So usahay or permanente ang nagputol ang mga tao, mga kahoy kay ginabuhat ang mga lote o kanang mga pabahayan, di ba, kanang magtawag ka og balay, ginaputol ng mga ipangputol ng mga kahoy. For example, ng syudad sa San Fras or sa Butuan, gubat ka na siya sa una pero tungkol sa pag-unlad sa ating mundo, need na siya maputlon kay para na yung mga tao yung mga buildings. So, isa sa mga rason ng pagputol ng kahoy ay ginagawa itong pabahayan, ginagawa ng buildings, ang mga lote, at minsan, ginagawa rin natin itong mga kuwin. Diba? Sa ating bahay, ginagawa natin ang mga kahoy bilang panggatong, di ba, pag tayo ay nagsasaing, ganyan. So, yan ang problema na kinakaharap ng ating kalikasan ngayon. Dahil sa deforestation, marami ng gubat ang nawawala, marami ng mga kagubatan ang maaaring hindi na bumalik pa sa kanilang kung ano talaga sila nung una. So, sa tingin niyo ano ang epekto nito sa ating kalikasan? Pulpul. Landslide. Correct. Maaaring magdulot ang pagkaputol, ang mga pagputol ng mga kahoy ay maaaring magdulot ng landslide. Maaaring din itong magdulot ng mga pagbaha dahil hindi na sila nakakatulong sa pagsipsip ng mga tubig sa lupa. Ayan. So, isa ring epekto ng deforestation ay ang pag-init ng ating mundo. Ang mga puno ay nakakatulong sa paglimita sa carbon dioxide na napupunta sa ating ozone layer. So, ang mga carbon dioxide na yun ay tinatawag na greenhouse gases. Marami pang ibang greenhouse gases na sila mismo ang nagpapainit ng ating mundo. Kaya tayo ngayon nakakaranas ng global warming. Diba minsan ang 12 o'clock or 12 p.m. nakakaranas na tayo ng matinding init. Ito ay dahil maliit na lang ang mga kagubatan, maliit na lang ang prosyekto ng mga kagubatan sa ating mundo. Ayan. Pumunta naman tayo sa pangatlong istasyon. So, ang pangatlong istasyon ay magtatalakay sa suliraning, again? Climate change. Okay. Climate change. Yan ang pangatlong istasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabago ng klima sa
sa mundong nararamdaman na sa kalagitnaan ng ika-20 na siglo at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ito ay kadalasang inuugnay sa paggamit ng fossil fuels na naghahatid ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa atmosphere. So inani ang ato ang ozone layer o ang atong atmosphere. Tapos ang heat gikan sa sun, ginatawag na siyang solar radiation. So, i-absorb na siya sa earth, i-absorb na siya, tapos dili na siya sa atmosphere mag-stay. Tapos tungod sa kuan, kini ang natural greenhouse effect. Pag-bounce niya or pag-absorb sa earth, makagawas pa ang init. Mao nang sa una, dili kay nato ramdam ang kanang init, dili kay siya init. Pero karon, tungod kay human enhanced naman ang greenhouse effect, mas ang pagka-absorb sa sun or ang solar radiation pagkasulod sa earth, gamay na lang ang makalusot sa ato ang ozone layer kay natabunan naman ang ozone layer og mga greenhouse gases. Kiba lang kini napuno na ni og greenhouse gases, mga carbon dioxide, mga unsa pang gases. Mao na ang pag-ana sa pag-absorb sa heat, pag-bounce, dili siya makagawas og daghan, balik na mo siya bounce mo nang init kayo ang ato ang panahon karon. So tungod na siya sa atong pag-unlad sa atong kalibutan. For example, di ba before we don't have many cars, but today, di ba, almost families have cars, have motorcycles, and this can contribute to the worsening or to the sa paglala na problema ito. Kasi di ba ang usok na binubuga ng mga sasakyan na ito tulad ng jeep at iba pang sasakyan na bumubuga ng mga usok ay nakadadagdag sa mga greenhouse gases na bumubuga sa ozone layer at nabablock ang daluyan ng init. Kaya hindi nakakalabas ang init. Yan ang climate change. Kaya tayo nakaka-experience ng minsan matinding pag-ulan, minsan naman matinding init. Diba? La Niña, yan ay isa lamang or konti lamang sa mga halimbawa ng mga epekto ng climate change. So, maaaring basahin. Ang Pilipinas ay nagdala ng pangalawang pwesto sa 10 bansang pinakatungan ng climate change. Ayon sa 33rd edition ng Global Climate Risk Index, ilan sa mga epekto ng climate change ay malubhang tagtuyot o El Niño, matinding bagyo, walang tigil na ulan o La Niña, pagbaha, wildfires at heat waves. Diba? Ang wildfires, ito ang wildfires, ang mga kagubatan, kahit hindi siya hindi siya intentional na sinusunog ay nasusunog ang mga kagubatan sa kadahilan ng sobra ng init na naiipon sa atmosphere o sa ating mundo. Kaya nagkakaroon ng wildfires. Diba? Tulad na lamang nung nangyari sa Australia, sa Brazil at Africa. Diba? Yun ay ito ang nangyayari sa kanila. Nasusunog ang mga kagubatan. Tapos maraming mga buhay ng mga hayop ang naapektuhan. Diba? So, yan. Sa konklusyon, ang suliranin sa solid waste, likas na yaman, climate change at mga kalamidad ay iilan lamang sa maraming suliranin kinakaharap, hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang pamahalaan at iba't ibang organisasyon ay nagtutulong upang masolusyonan ang mga hamon ito. So, mayroon akong mga video na ipapakita sa inyo bago tayo mag-end sa ating diskusyon. Una ay ang video patungkol sa waste management. So, manood kayo ng mabuti at magtatanong ako sa inyo kung ano ang mga naganap sa inyo.
Yan ang unang video. Ngayon magtatanong ako sa inyo. Nung nakita ng babae ang tapo ng basura ng kanyang kaklase, ano ang kanyang ginawa? Next scene. Di ba nagtapon man ng basura ang iyong kaklase niya? Ano ang kanyang ginawa? Sinabihan niya na correct. Ang kanyang ginawa ay, di ba, sinabihan niya yung babae na hindi magtapon ng basura. Pagkatapos, ay nilinis nila yung mga basurang nakita nila sa playground. Tapos, paglilinis nila, naka-segregate ang mga basura into 4 different kinds. Una ay ang mga basurang pwede pang gamitin. Ang pangalawa ay mga basurang pwede pang i-recycle, meaning pwede pa siyang gamitin upang makabuo ng isang bagong produkto. Ang pangatlo ay hazard, which is mga basura na maaaring mag-cause ng health problems or health risks sa mga tao. At ang pang-apat naman ay ang mga basurang nabubulok. Ayan, ano ang mga examples ng basurang nabubulok? Kulot. Kain. Oh, correct, pagkain. Ang mga basurang nabubulok ay kadalasang mga pagkain tulad ng balat ng saging, balat ng mga prutas, mga buto at iba pa. Ngayon para sa ikalawang video, ito ay magtatalakay sa deforestation. So ayan, para maresolba ang problema sa deforestation o ang pagkawala ng mga kagubatan, ano ang inyong magagawa bilang mga estudyante ng paaralan? Shikina, ano ang inyong magagawa bilang isang estudyante upang maresolba ang mga suliranin ito? Correct. Ang isa sa mga solusyon upang ma-solve ang suliranin ito ay ang magtanim ng mga puno. 'Di ba? Ang proseso nito ay tinatawag na reforestation, meaning ibabalik sa dati ang mga kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Ayan. So sa 2 minutes na video na yon, every 2 minutes sa ating mundo ngayon ay may napuputol na 111,000 na mga puno. 'Di ba? Sobrang rami. Kung itong problemang ito ay magpapatuloy pa hanggang sa future, maaaring ang ating mga kagubatan ay tuluyan ng mawala. Para sa pangatlong video naman, ay magtatalakay sa climate change. This is the world. That's you and that's me.
The world has the perfect temperature to keep all living things alive and happy. This temperature depends on a balance. The sun's heat blows the earth to make it warm. The sun's heat bounces back to space to make the earth cool. When this balance is lost, the climate changes. The earth's climate has changed many times before. This is called natural climate change. It's caused by volcanic eruptions, changes in the sun's energy, and changes in the earth's orbit. Greenhouse gases also make the earth warmer. They trap heat from the sun. Greenhouse gases are like a blanket covering the earth. It started in the 1700s. Humans started to build more things. We burned coal to make electricity. We burned oil to make our cars and planes move. We use chemicals to make things. We cut down lots of trees. We burn gas to cook food. We dump lots of trash on landfills. We plant a lot more rice. All these things release greenhouse gases. Remember the blanket over the earth? Because of humans, it got much, much thicker. When I get hot, I sweat. I even get dizzy. Imagine the earth. Because it's hotter, glaciers and ice sheets are melting. Seas are rising, storms are getting stronger, some places are getting dry. Even the sea is getting warmer. All living things are in big trouble. So what should we do? We need to change the way we live so we can stop releasing so much greenhouse gases. That way, the Earth's blanket will go back to normal. We also need to be ready for what climate change will bring. In December, there will be a big meeting of nations. They'll meet in Paris to decide how each country can help. Their decision will decide the future of Earth, our home. Ngayong lubusan na ninyong nakuha ang mga basic na mga kaalaman, ngayon ay susubukin ko ang inyong mga ang inyong kaalaman sa paggawa ng slogan. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa paggawa gamit ang mga materyales na ito at iprepresenta nyo sa klase pagkatapos nyo gawin. Ayan. So, magsimula na kayo. So kung mayroon kayong mga katanungan, maaari ninyo akong tanungin upang mabigyan ko kayo ng mga kasagutan.
Let's go. Kung kayo ay tapos na, maaari nyo nang ipresentahan yung gawa. Ano na kayo sa gitna? Presenta na ang output na nagawa. Ikaw sa gitna. Next. So, basahin niyo ang inyong ginawang slogan. Ang sabay-sabay. Kalikasan ay pagyamanin, polusyon ay sugpuin. Ayan. So, magtatanong ako sa inyo ngayon. Bakit kailangan pagyamanin ng ating kalikasan? Sanaya. Dahil maraming umaasang mga tao, hindi lang ang tao, kundi pati na rin panghalit ating kalikasan. Sa ating mundo, hindi lang tao ang naninirahan sa ating kalikasan. Marami pang ibang may buhay. Kaya dapat natin itong pagyamanin at dapat rin natin supuin ang polusyon. Bakit natin kailangan supuin ang polusyon? Sapagkat ang polusyon ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa ating respiratory, sa ating paghinga, na maaaring minsan ng kamatayan. Ayan. Kaya sa maliliit nating paraan, maaari nating ma-solve or ma-resolve ang mga problema. So, ayan. Maraming salamat. Ayan. So, ako ay magtatanong ngayon, ano ang ginawa or ano ang mga ating gawin natin bilang membro ng malaking komunidad sa ating mundo? Ano ang maaari nating gawin upang masolusyonan ang paglala ng suliraning climate change? Siya na yan. Ayon sa video na iyong napanood, ano ang maaari nating gawin? Kailangan nating i-change ang ating pamumuhay bilang mga tao. Ano ulit yun? Correct. Ang dapat nating gawin bilang miyembro ng malaking komunidad, dapat nating baguhin ang pamamaraan ng ating pamumuhay bilang mga tao. Di ba nagsimula ang climate change noong 1700s? Kasi nga sa pag-unlad ng mundo, tayo ay nag-build ng maraming buildings, gumagamit ng fuel para sa mga sasakyan at plane, at itong mga bagay na ito ay nagko-contribute para sa pag-release ng mga greenhouse gases. At ang greenhouse gases ang dahilan kung bakit hindi nakakalabas ang heat sa ating Earth. Kaya tayo nakaka-experience ng sobrang init ngayon at iba't iba pang mga klima. Kaya ang dapat natin gawin ay
we need to change the way we live for us to be able to release small amount of greenhouse gases. So, ayan. Para sa konklusyon, ang mga suliranin sa solid waste, likas na yaman, climate change at mga kalamidad ay iilan lamang sa maraming suliranin kinakaharap hindi lamang sa Asya, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang pamahalaan at iba't ibang organisasyon ay nagtutulong-tulong upang masolusyonan ang mga hamon ito. So, ayan. Mayroon ba kayong mga tanong? Or wala? Kung wala kayong mga tanong, tayo ay pupunta na sa Q&A. So, mayroong 10 na questions at sasagutin niyo ito gamit ang mga letrang ito. So, kung mape-perfect niyo ang inyong score, mayroon kayong matatanggap na reward, mga medal at trophy. Ayan. So, pakikuha. Tapos, mag-group na kayo para plano kayo. Handa na ba kayo? Ipapakita ko lang kung ang tanong or mag-exercise muna kayo. Sige, ang unang tanong ay basahin. Ito ay ang paglihis ng takbo ng klima mula sa kasanayang pattern ng klima na talagang taon na ang nakalipas simula ika-12 na siglo. So, uulitin ko, ito ay ang paglihis ng takbo ng klima mula sa nakasanayang pattern ng klima na naitala daang taon na ang nakalipas simula noong ika-20 na siglo. A. Global warming. B. Climate change. C. Solid waste. D. Ice age. Again, A. Global warming. B. Climate change. C. Solid waste. At D. Ice age. Taas ang mga tanong ay ang sagot. Ang tamang sagot ay climate change. Ang pangalawang tanong naman, ang lahat ay iba't ibang uri ng solid waste maliban sa isa. A. Industrial waste. B. Commercial waste. C. Residential waste. D. Educational waste. Again, ang lahat ay ang iba't ibang uri ng solid waste maliban sa isa. A. Industrial waste. B. Commercial waste. C. Residential waste. At D. Educational waste. Ang tamang sagot ay D. Educational waste. Kasi ang pang-apat na uri ay institutional waste, hindi educational waste. Sa pangatlong katanungan, ito ay mga pangyayaring nagdudulot ng panganib at pinsala sa mga tao. Ang pinagmumulan nito ay maaaring dulot ng natural na kalikasan tulad ng pagtutok ng bulkan o gawa ng tao tulad ng polusyon at digmaan. A. Hazard. B. Disaster. C. Earthquake. D. Risk. Again, A. Hazard. B. Disaster. C. Earthquake. D. Risk. Ang tamang sagot ay D. Disaster. Kasi ang hazard, ito ang mga pangyayaring nagbabanta sa kalikasan na maaaring dulot ng kalikasan o gawa ng tao. Ang disaster ay nagdudulot ng panganib o pinsala sa mga tao. Ang hazard ay sa kalikasan ng asosyo. Ayan. So, ang pang-apat, ang blank ang pinakamaluhang problema na kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Ito ay tumutukoy sa pangmatagalan o permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng mga tao at kalamidad. A. Illegal logging. B. Deforestation. C. Reforestation. D. Landslide. Again, A. Illegal logging. B. Deforestation. C. Reforestation. D. Landslide. Ang tamang sagot ay D. Deforestation. Ayan. Ang illegal logging ay isa lamang sa mga under sa deforestation. So, pang limang katanungan, ito ay mga basurang galing sa mga establishmentong nangangalakan. Halimbawa, ay mga basurang galing sa establishmentong panlibangan. A. Industrial waste. B. Commercial waste. C. Residential waste. D. Educational waste. A. Industrial waste. B. Commercial waste. C.
C. Residential waste, and D. Educational waste. Mga basurang galing sa establishmentong nangangalakan. Taas ang sagot. Ang tamang sagot ay letter D, commercial waste. Pang-anim na katanungan, wala ba kayong mali? Sa pang-anim na katanungan, ito ay mga basura sa tahanan. Halimbawa ay mga plastic wrappers at mga bulok na pagkain. A. Industrial waste, B. Commercial waste, C. Residential waste, at D. Educational waste. Taas ang sagot. Ang tamang sagot ay residential waste. Para sa pang-pitong katanungan, ito ay mga basura na nagmumula sa mga paaralan, kulungan at iba pang institusyon ng pamahalaan. A. Industrial waste, B. Commercial waste, C. Institutional waste, D. Educational waste. A. Industrial waste, B. Commercial waste, C. Institutional waste, at D. Educational waste. Taas ang sagot. Ang tamang sagot ay institutional waste. Ayan. Perfect naman mo eh. 8. Ito ay mga banta sa kalikasan na maaaring magdulot ng banta ay na maaaring dulot ng kalikasan ng gawa ng tao. Again, ito ay mga banta sa kalikasan na maaaring dulot ng kalikasan mismo o gawa ng tao. A. Hazard, B. Disaster, C. Earthquake, D. Risk. Again, A. Hazard, B. Disaster, C. Earthquake, D. Risk. Taas ang sagot. Ang tamang sagot ay hazard. Yan. Kapag ang hazard, number 9, kapag ang hazard o banta sa kalikasan ay gawa ng tao, ito ay tinatawag na blank. Again, kapag ang hazard o banta sa kalikasan ay gawa ng tao, ito ay tinatawag na A. Human-induced hazard, B. Natural hazard, C. War, D. Earthquake. Again, A. Human-induced hazard, B. Natural hazard, C. War, D. Earthquake. Taas ang sagot. At ang tamang kasagutan ay human-induced hazard. Kasi tao ang pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang kalikasan. At ang panghuling katanungan, kung hindi ito mamamali ay makakakuha kayo ng mga medal at trophy. So, kapag ang hazard o banta ay dulot ng kalikasan, ito ay tinatawag na A. Human-induced hazard, B. Natural hazard, C. War, D. Earthquake. Again, A. Human-induced hazard, B. Natural hazard, C. War, D. Earthquake. Sure na? Sure na? Ang tamang sagot ay natural hazard. At dahil dyan, mayroon kayong makukuhang mga medalya sa mga trophy ko. Ayan. So, alin na kayo? Apat lang po. Pero sa mga picturean ka mo. One, two, three. Go. Yan. So, muna kayo. So, dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Meron ba kayong mga katanungan o mga conclusion na maaaring yung yung tanong next week? Wala kang tanong? Okay, so, should you have questions, you can communicate with me through my email or number and then my Facebook Messenger. Ayan. So, maraming salamat.